Hi guys, this is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba ang karapatan ng mga Filipino domestic helper dito sa Hong Kong? Dapat kung bago ka pumunta dito is alam mo yung karapatan mo bilang katulong kasi iyon din yung ibang reason kung bakit nate-terminate yung ibang katulong kasi nga sinanay nila yung amo nila na ganito yung gawin. Halimbawa sa day off magtrabaho, ganyan. So ngayon, syempre may mga nakakilala na sila sa labas, tapos sinabi nila nagtrabaho sila sa day off, syempre magsasabi yun na, ay bawal yan, day off mo, dapat magpahinga ka, ganyan. So ngayon gagawin mo, babaguhin mo na ngayon yung dating ginagawa mo kada day off mo na nagtatrabaho. Ang gagawin mo ngayon is hindi ka na magtatrabaho, doon na magsisimula ngayon na magkakaroon ng issue sa bahay. Sabihin ng amo mo, nagbago ka na, ganyan, ganyan. Dati, tumutulong ka naman, ganyan. So, yun yung nagiging, minsan ng alitan or ng hindi pagkakaunawaan. Kaya dapat, alam mo kung hanggang saan yung limit mo para una pa lang, alam na nila na, yun nga, alam mo yung batas. So, ako yung amo ko, alam niya talaga na una pa lang, hindi na ako maguguyo kasi nga, hindi ako nagpapatalo. So, alam ko kung saan ako pwedeng humirit na may karapatan ako, ganun. Inaano ko talaga sa amo ko, katulad nung nakaraan sabi niya, alam mo ba na day off mo bukas ay holiday bukas? Sabi ko, oo, di ba dapat yun, nung 21 dapat, sabi niya, gusto mo ba 21? Sabi ko, hindi, gusto ko 25, inano ko lang. Yung iba kasi is, tawag nito, ginagamit nila ng 21, pero ako, pinagamit sa akin ng amo ko, 25, 26 yung holiday. So, yun, nasa pag-uusap din naman. And hindi ko siya sinanay na kapag day off ko, nagtatrabaho ako. Hindi ko lang alam kung ano yung nangyari nung unang day off ko. Basta pag uwi ko ng bahay, parang wala ata sila. So, ang ginawa ko noon is, nagwalis ako and then nirefill ko yung tubig sa heater. Tapos, nagkalat yung mga laruan, pinangligpit ko. Tsaka sa sofa, may mga damit ng bata na nagkalat. Tinupi ko lang, nilagay ko lang din sa gilid. Simula na nag-day off ako, sinanay ko talaga yung sarili ko na kapag day off ko, hindi ako pumapasok ng kwarto nila. Kahit anong mangyari, hindi ako pumapasok doon. Kasi hindi mo alam kung may pera dyan, kung may ano dyan. Hindi ako naka-duty mamaya. Sabihin, pumasok ako dyan, day off ko. Kaya hindi ako pumapasok kapag day off ko. Kahit walang tissue dyan, bahala kayo, hindi ako pumapasok. So sinanay ko sila na ganun. Kaya alam nila na wala. Hindi talaga ako. Hanggang CR lang ako, banda. Hindi na ako lumalagpas dyan kapag day off ko. Hindi na ako nangingialam na kung ano-ano. So, next is, yun nga, yung amo ko nung nakaraan, day off ko, kasi sinabi siguro ng kapatid niya na yung katulong niya dati is, kahit day off, yung katulong pa yung magluluto ng almusal sa bata. Lugaw, ganyan. Tapos antayin pa yung bata na magising. Tapos pakainin. Pagkatas kumain, tsaka na siya lalabas para mag-day off. So, ako hindi ganun. Hindi ko sinanay yung bata. So, wala akong pakialam sa'yo dyan. Basta sinasabi ko sa'yo, pag day off ko, hindi ako nagpapakita agad. Ganun yung simula pala guys. Nung bago ako, hindi ako pumipermi sa bahay. Hinahanap ko muna yung tansyahin ko muna kung saan ako pwedeng magpahinga. So, ang ginagawa ko nun, umaalis ako, hindi pa sila gising. Ayaw na ayaw kong nakikita silang gising na aalis ako. Kaya, ginagawa ko, alam kong mga alas 8, hindi pa magigising yan. Alas 8:30 gising na yung bata. Alas 8 pa lang, alis na ako ng bahay. Hindi ako magpapakita. Kasi nga, para hindi masanay ba, mamaya, magpaano yan sa'yo na magpakainin mo muna yung bata, paalmusalin mo, ganyan. Katulad nung nakaraan, sabi sa akin ng amo ko, ay ng bata, bitbit niya yung tinapay. Sabi niya, Jen, holiday bukas, di ba? Paanuhin mo naman ako, paalmusalin mo ako, utos siguro ng amo kong babae para siya matulog-tulog doon, tapos na yung bata kumain, bahala ka dyan. Sabi ko, sumagot ako, sabi ko, ay, aalis ako bukas, maliligo kami ng dagat, maaga ako umalis. Tapos sumabat yung amo kong babae, saan kayo pupunta? Sabi ko sa Saikong. Tapos noon pag uwi ko, tinanong niya agad ako. Sabi niya, akala niya siguro nagpapalusot lang ako, akala niya siguro hindi totoo na maliligo ako. So, akala niya, iniiwasan ko lang talaga yung bata na pakainin. Kaya simula nun di na yan, nagre-request yung bata sa akin na samahan ganyan-ganyan. Kasi wala siyang mapapala. So, nung hapon na pag uwi ko, buti nasunog ako doon sa dagat. Kaya hindi ako sunscreen and then grabe yung init. Talagang pulang-pula ako pag uwi. Tapos sabi niya, naligo kayo sa dagat? Pinakita ko sa kanya yung kamay ko na sunog talaga as in pulang-pula. Na-shock siya. At least alam niya sa sarili niya, hindi ako nagsisinungaling. Pag sinabi kong maligo kami. So yun, next na karapatan natin is meron tayong
dapat kapag day off guys, alam nyo kung saan lang kayo banda tumulong. Huwag nyo sanayin yung amo nyo na kayo yung magtrabaho sa bahay kahit day off na. Halimbawa, yung daily routine nyo kapag working day is ganto. Ginagawa nyo pa din kapag day off. Hindi pwedeng ganun. Huwag nyo sanayin. Yung iba nga mga katulong kapag dumating, tambak na lang dyan, tambak sa kusina. Kaso kinabukasan pagising mo, ikaw din magtatrabaho ng pinagtatambak nila. Kaya yung iba is hinugasan na lang. Pero masasanay, yung iba is hinahayaan lang sa kusina. Basta day off, ayan. Huwag niyong sanayin. Una pa lang, pakita nyo na hindi kayo pwedeng ganun-ganun. Kasi nga, ang kapatid ng amo ko, nagpalit na naman ng katulong kay laban na naman. Nag-aaway sila guys. Buti ka mo lumalaban yung katulong. Yung kaibigan ko kasi na umuwi na ng Pinas nag-break contract. Hindi kasi yun lumalaban. Ang ginagawa sa kanya, grabe yung pag-aano sa kanya. Day off niya yan magluluto siya ng lugaw o kaya kanin. Tapos antayin niya yung bata magising. Alas 9 gising na yung bata. Tapos papakainin niya. Pagkatapos kumain, tsaka na siya aalis para mag-day off. So, aalis siya minsan sa bahay, alas 10 na mahigit kasi patapusin niya pa kumain yung bata, mabagal pa yung kumain. So, pagkatapos niyan, is, ayun, minsan pupunta sila kahit saan, ganyan, ng mga kaibigan niya. So, nag-outing din sila, bitin yung oras niya. So, umuwi siya, alas 8 yung curfew niya. Tapos niya maligo, antayin niya pa ngayon yung amo niya na umuwi galing sa gala, kasama yung bata, paliguan niya pa ngayon yung bata pag uwi. Patulugin niya pa kasi yung amo niya late na yan matutulog, so siya ay yung magpapatulog day off niya, patulugin niya pa yung bata. And isang beses pinatulog niya ata yung bata tapos lasing siya, amoy alak siya, sinabi ng bata doon sa nanay na amoy alak yung katulog. So yun, nag-break siya ng contract. So ngayon ano na siya, sa Light in Hope siya nagtatrabaho, agency papuntang Hong Kong tsaka Middle East, doon siya nagtatrabaho, parang recruitment na siya, recruitment, ganon. So, ngayon, yung bagong nakatulong, hindi si nanay. Ayaw niyang pumayag sa ganyang rules ng kapatid ng amo ko. So, away sila parati. Nung nakaraan, nagreklamo na yung nung kapatid ng amo ko doon sa agent na madaliin na yung parating nakatulong. So, papalitan na yung dati. Hindi daw kasi sila, parati silang nag-aaway. Sa akin naman, sabi ko sa Indo, kasi yung Indo yung nagsabi, sabi ko, bakit ako hindi ginanyan? Sabi niya, kasi yung bata, malapit sa'yo, ikaw lang yung nakakapagpaamo ng bata, kaya hindi ka nila mabitaw-bitawan. So, yun talaga yung pinaka-best weapon mo talaga kapag yung bata is spoiled, tapos napaamo mo, napasunod mo sa'yo, hands up, thumbs up ka talaga sa kanila, kahit maglupasay ka pa dyan, kahit siguro anong gawin mo, matulog ka dyan, malala, hindi ka nila i-determinate na hanggat hindi yung bata sinaktan mo. So, next is, karapatan natin na magkaroon ng pagkain, food allowance, pero maraming hindi sumusunod dyan. Pero isa yan sa karapatan dapat natin. Kaya sana masulong na yan kasi may mga ibang mga OFW na nagrereklamo talaga na nagwiwelga para ibigay ang food allowance sa mga katulong. Kasi nga, ginugoyo tayo ng mga amo natin. Magkano lang ba binibigay nila na pagkain sa atin sa loob ng isang buwan? Meron na sigurong 200 Hong Kong dollar. Tas yung budget natin para dyan is 1.2 na ata ngayon or 1.3. So, ang laki ng kupit nila dyan sa food allowance natin. Kaya, ang talaga is, ibigay na sana yan. Next is, yung may sapat ka na tulugan, sapat na kwarto, o kaya, alam mo yun, kaya maganda pa rin talaga na may own room. And also guys, meron akong nabasa na yung babae is, kumuha sila ng katulong, pero hindi nila afford naman dapat. Yung babae is, pagkagising, lalabas siya muna, doon siya sa park kung saan siya magpunta, kasi nga yung matanda natutulog pa, ayaw ng matanda na kapag tulog siya, yung babae 5 days pa lang siya, yung babae is nandyan sa bahay, and ayun, gusto niya nasa labas, so doon din siya na tumatay sa labas, nagsi-CR, yan sa mga saan shop siya pumapasok para lang mag-CR. So next is nahirapan siya kasi nga grabe yung pinagdaanan niya, kaya swerte pa rin talaga yung ibang mga katulong dito, paswertihan lang talaga dito sa Hong Kong. Next na karapatan natin is magkaroon tayo ng day off, kasi marami dito sa atin walang day off kasi nga sinasabi ng amo ganyan. So karapatan mo minsan na magsabing magde-day off ako, kailangan ko rin magpahinga, mag-recharge. Karapatan natin yan, every week meron tayong isang day off. And next is
karapatan nating sumahod ng maaga naman. Diyos ko, 7 days grace period dapat bago mag 7 days. Pero yung iba guys, umaabot na ng 15 days. Hindi pa rin nagbabayad. Karapatan na pa. Yung headphone ko! Karapatan natin yun. Oh my gosh. Yung ano pa naman headphone, kaya nasisira siya kasi nga nahuhulog. Kaya kailangan hindi siya mahulog. So, nahulog ko siya ngayon. Karapatan natin na ayan, makatulog ng tama. Meron iba, nagagaranti sila na 8 hours yung tulog. Yun kasi yung nasa rules, maka 8 hours na tulog yung mga katulong. Pero pagdating na dito, masaya ka na kapag meron kang 5 to 6 hours na tulog. Kaya hindi mo rin masabi, wala ka rin sure. Kaya ang daming mga rules dito na nilalabag ng mga amo. So, depende na lang talaga. Meron pang iba na bawal din na pagtrabahuin ka sa ibang bahay pero maraming gumagawa niyan. As long as hindi nare-report, ayan. Kasi kailangan mo ng trabaho kailangan mo ng pera. Kung unahin mo pang mag-report dyan, wala na. Masasayang yung yung pinaghirapan mo. Pero pag i-focus mo lang na sa sahod ako, yun na lang talaga. So grabe yung lamig ngayon guys, hindi na makatarungan yung lamig. Diyos ko, sa linggo magfa 5 na yung degree, my God. So ayun lang, ilan lang yun sa mga karapatan. Marami pa tayong mga karapatan, hindi ko lang maisa-isa. Pero ayan, kailangan ipakita nyo na kayo, strong kayo, napalaban kayo kapag alam nyo sa tama kayo. Huwag naman na lalaban kayo kahit mali. So hindi pwede ganun para iwas gulo. So kapag mali nyo, mag-sorry kayo, ganyan, para alam nyo yun, slow or smooth lang yung flow ng pagsasama dito sa bahay. So ganun lang kami. So guys, if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye. Time check, it's already 1 in the morning. So, grabe, lutang na ako, malala. Love you!